para gawa tayo ng wedding cake for today's video na i-deliver natin sa Cana Silang, Cavite. So, eto na. Let's start. So, ang gagawin nating wedding cake is moist chocolate cake na 2-tier. Yan ang gamit kong board. Kung nakikita nyo yan at alam nyo yan, yung kanyang stand is acrylic. May ano na siya, hindi mo na siya, pag binax mo siya, acrylic siya, nakikita siya sa loob. Makikita mo yan sa last part kung saan napaka-elegante naman itong box na to. Nasa worth 200 something yata ito. So, moist chocolate nga ang ating first tier or ang ating bottom tier. So, ayan, nire-ready ko na at ginawa ko lang siyang 2 layers kasi ita-travel natin to. So, naglagay ako ng ganache as filling ng ating cake. So, chocolate plus all-purpose cream, pinagsama lang natin, tapos medyo pinaset natin ng konti, at ito, nilalagay na natin sa ating cake. Okay? So, yung moist chocolate cake recipe natin, pag nag-search kayo, moist chocolate cake by Lulu ay lalabas na yan. So, ayun. So, continue ang ating paggawa ng cake. Napakadali lang nitong gawin. Tignan nyo naman ang ating moist chocolate cake. Ang ginamit ko dyan, yung Goya Premium Cocoa na super mabango siya at masarap ang lasa. Kasi nga, ang mahal-mahal na ng ibang cocoa, yung JB, di ba? So, eto pinapatong ko na. So, 2 layers lang siya. 2 layers lang siya. So, I think mas okay to kasi mas safe siya kung ita-travel nyo. Unlike kung gagawin nyo yan ng 4, minsan nagiging fragile. Pero kung maganda naman ang mga support na, walang problema. So, maglalagay tayo nitong sagustro at ito na nga, dito na natin makikita kung anong nangyari dito sa cake. So, ayan, habang nilalagay ko yung sagustro, syempre pinapantay-pantay ko para naman paglagay natin ng 2-tier ay pantay din. So, ayan, kinat ko lang siya at sinukat kong para-parehas siya. Ayan. Hindi ako naglalagay tas igugupit ko kasi minsan hindi siya pumapantay. So, ang ginagawa ko, pinapantay ko muna bago ko siya ilagay dyan, itusok sa ating cake. So, ganyan nga, itong ating cake ay dineliver natin sa Cana na malapit sa Tagaytay. Diba? So, ito na yung nilagay kong board. Itong board na to ay kung maalala nyo, yung mga gamit natin sa mga 6x3 na mga cake, yan yung board na ginamit ko. Kasi sabi ko nga, mas matibay. Hindi yung DIY na board. Medyo ginupitan ko lang kasi pa-square siya. Tinanggal ko lang yung pa-square. So, mas gusto ko yun kasi nga matibay. At ito nga, naglalagay pa nga ako ng ganache para dumikit siya. So, ayun na nga, nilagay ko at ako'y sure na matibay talaga siya. So, ayan, inaayos ko pa para ipatong natin ang second tier. Sa second tier naman, ang ginamit kong cake ay carrot cake para naman mas special at mas masarap para hindi lang puro moist chocolate cake. At naglagay din ako, of course, ng chocolate ganache. Anyway, sa carrot naman ay bagay naman ang chocolate, o diba? So, at maglalagay pa din naman tayo ng icing dyan. So, mababalance pa naman ang lasa. So, ito na nga, syempre pag ganyan, maglalagay talaga tayo ng center dowel at iba pang dowel katulad nito. At ito na nga ang naging aberya. Halos pukpukin ko yan ng ilang minuto na ayaw niyang tumagos sa pinaka-ilalim. Diyos ko, dahil ang dami ko nang ginamit. Hindi talaga siya tumatagos sa sobrang tigas ng board. Ay, nako, talagang ayaw niya. At tinignan ko nga yung stick. Diyos ko, bumabalik kulang. Ayaw talaga niyang tumagos. Diyos ko, problema talaga. Itong malaki, gumawa din ako. Yung malaki, yung talagang kahoy na dowel. At ayan nga, mas malaki pang pampupok pero ayaw talagang tumagos. Napuputo lang talaga yung pinakadulo niya. So ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Tumanap ako nitong mas manipis na karton. So pinalitan ko at ayan, isang ganun mula, isang pukpok mula itagos na. Grabe naman yung board na yun. Sobrang kapal. Ayaw talaga. Pinahirapan talaga ako. Hindi ko lang pinakita talaga lahat. Pero pinahirapan talaga niya ako. So ito na nga. So nakahinga na ng maluwag ang lola nyo. At ayan, naglalagay na tayo ng
mga barbecue stick kasi mas okay ito manipis kaysa sa kung maglalagay pa ako dyan ng sago straw, baka mabiyak naman ang ating cake. Pero at least wala nang problema dahil tagos na hanggang ilalim itong ating mga dowel. Ay, grabe talaga naman ang nangyari. Kaya pag ganyan talaga, uulitin mo talaga. Kung ang iba nag-uulit ng cake, tayo naman ay itong pagdadawiling natin dahil gusto nga natin makasiguro na talaga namang hindi masisira ang cake natin dahil ako mismo ang magdi-deliver niyan. Oh my goodness. So, ayan na nga. Pinuputol ko na at maglalagay na tayo ng ating icing. Yung icing na gagamitin natin is no other than Whip It, of course. So, ginawa ko ito a night before. Kung bukas, kinabukasan yung wedding, gabi ko pa ito ginawa. Tapos, nilagay ko na siya sa freezer. Pwedeng ilagay sa chiller para mas stable. So, itong Whip It na to ay nilagyan ko ng chocolate na tinunaw para maging ganyan. So, pero white ang ating cake. Pero itong first layer lang ay ginawa ko ng may pagka-chocolate para nga mas masarap, 'di ba? So, ayan, hindi boring, hindi yung puro lang white. So, ayan, nilagyan ko ng ating chocolate na Whip It. So, yun lang. Nilagyan ko lang hanggat makuha ko yung consistency. At ganyan na nga, inikot na natin sa ating cake. O, di ba? Papantayin lang natin yan. At bago ko yan lagyan ng white, syempre, pinachill ko muna ng konti para hindi sumabay yung kulay brown. So, ito na, gumamit na ako ng piping bag para naman dito sa white icing. Pero pareho po siyang Whip It. So, ayan. Gumamit ako ng piping bag para nga sigurado na tayo kasi mahirap na dahil mayroon ngang chocolate. Baka sumama yung chocolate kung hindi tayo gagamit ng piping bag. So, ganyan lang. Itong ating wedding cake ay napakasimple pero nagustuhan ko talaga siya. Katulad nung sa kasal, napakasimple at ang ceremony talaga, ang ganda ng simbahan, pero family lang talaga, as in family lang. Pero medyo malayo. Kasi kung alam nyo, sa Cayna Silang, mga taga Cavite, ayan, malayo siya, mga more than 1 hour dito sa amin at medyo hassle din kasi may pataas, may paliko-liko. So, naglagay lang ako dito ng fake flowers. So, ayan, ginupitan ko lang ang dulo na konti lang ang mailalagay. White lang talaga as in, napakasimple. Mabuti na lang talaga at nag-jibe doon sa decorations nila sa event. Kasi kung nilagyan ko pa ito ng iba't iba, baka nagmukha siya. Napakasimple niya, pero all I can say is napaka-elegante. Bumagay talaga siya doon sa kinasal na napakasimple, pero napaka-solemn ng ceremony. Yun talaga ang gusto ko, pero ngayon parang bihira na ang ganun. So, ito na ang finished product. Ayan lang. Ganyan lang yan, pero pag doon na naku po, talagang nag-jive talaga siya. So, ayan, yan sa venue yan. Yun lang, thank you.